Parang naisip niya, nagkamali siya na nagpakasal siya. Kasi daw, sobrang stricto ng nanay ni Abuji. Tapos sinabi niya, gusto niya nang bumukod ng bahay. Sabi niya, ayaw kitang ma-stress, mahirapan, and ayoko masira yung relasyon natin. Sobrang saya ko na nagsishare sa akin ng naging buhay niya. Kayo, anong kwentong mother-in-law niyo? I'm making your pancake. We cannot see you. Ay, no. Naku na naman, palaging kain ako yan. Nakakainis na naman! Say hi! Thank you so much once again. Oh, kaya. Thank you. Kain na, dali na, kain na. Ay, thank you, Lord. Welcome back to my channel, and this is my life in Korea. Nagpa-derma ako kahapon kaya hindi talaga okay ang aking face. Anyway, maghahanda ako ng merienda ng mga kids. Ang request ni Ijun ay pancake. Actually, meron din akong bagong biling pancake eh. Sa tawag na to? Saan nga ako nagpunta last time nung bago ako magpa-derma? Sa Goodwill. Pero, nasa sasakyan pa. May schedule ako sa nail salon today. Handa lang ako ng merienda tapos labas na ako. Come, say hi na. I'm making your pancake. You cannot see you. No. Take a rest. Ay, no. Ay, naku na naman. Palaging hi na ko yan. Nakakainis naman. Nakakainis na naman! Late si Alex today. May OT daw siya. Sa Korean kasi, OT yan, OT. So, OT dapat. Sa English, OT. Okay. You say hi, my love. Say hi. Cheese 넣을 건데, cheese. Okay? 안돼 치즈 넣지 마. No? ayaw ng may cheese. Okay. 팬케이크에 치즈를 넣어. 계란빵에다가 넣어. Okay. Alright. 빨리 와봐. 고마워. 아니. Pupunta yan dito kasi kaya thank you. Basta, take a rest. Mabilis ang pancake ko. Alam nyo, this year, isa sa mga goals ko ang makapagpalit ng pots and pans na high quality and hindi yung non-stick. Tingnan ko, ano lang ako ng butter. Nagmamadali ako pag pasensya na kayo to nito. Ay, ang laki. OA naman. Wait.
Merienda ko to netizens. Kamote ni Omoni na tanim ni Aboji. Sarap. Ano merienda nyo to netizens? Ako, eto na. Wait, check natin yung pancake. Sabay ko nang bibigyan si E9 Ijo ng pancake. Para fair. Oh, E9 Ijo na! 이렇게 많아. Kain na, dali na, kain na. Oh, mommy has to go. See you later. Walang hoodie yung nasuot kong jacket. Okay na ba? Ang dami kong ginawa maghapon to netizens, pero hindi ako nag-vlog. Kasi gusto kong mag-focus sa mga gawain ko. Sobrang pagod ako kanina. Buti na ipahinga ko after. Ang mga Koreans, maiintindihan pa nila kapag 10 minutes kang late. Pero kapag lumagpas sa 10 minutes, hindi na nila gusto yon. Pero in general, ayaw talaga nila na late. Ang mga Koreans very punctual. Mahalaga ang bawat minuto sa kanila. Isa sa naging culture shock ni Alex yun nung nasa Pilipinas siya. Sabi niya, bakit ang mga Pinoy palaging late? Sa amin sa Korea, hindi pwede yun. Grabe din yung pagmamahal at pangunawa ni Alex sa akin noon dati. Alam niyo, pag may date kami, may times na 1 oras akong nalilate. Kasi sa Quezon City siya nakatira, 'di ba? Tapos from Manila ako, ma-traffic. Nung time na yon, hindi marunong mag-commute si Alex and hindi pa siya nagda-drive sa Philippines. Pero nung tumagal na siya, malakas na loob niya mag-drive tapos mag-taxi. Anyway, tara na to netizens. Ay, lamig talaga. Dito na ako sa Avenue. 안녕하세요. 네. Hair extension 했어요? 네, 맞아요. 오, 예쁘네. 아니 원래 처음 왔을 때 긴 머리였어요. 긴 머리였잖아요. 맞아요. Uwi na ako, magluluto pa ako ng dinner. Ay, thank you Lord. Magluto na ako ng dinner to netizens. Madami kaming side dishes and wala ako masyadong time to prepare dinner. So, magpa-fry na lang ako ng meat na merong mushroom and onion. Tama, yun na lang. We were supposed to eat this sa farm, kaya lang si Omoni naghanda ng ibang pagkain. Prepare ako ng onion. Tapos itong mushroom. Mahal din to, alam nyo, yung isang plastic nasa 20,000 won. Ulam nyo to netizens. Pauwi pa lang si Alex. Bango ng karne. Nagpapabango pa ba ako?
Kahit nasa bahay lang ako, yes. Pagkaligo. Nakasanayan ko na kasi. Pero hindi na ako makeup. Skincare and sunscreen. Everyday. Olive oil ang gagamitin ko. I recommend din na bumili kayo ng olive oil from No Brand. Mas mura siya sa ibang brands ng olive oil. Pero ang gamit ko ngayon is from Uttugi. Kasi nabili na to ni Alex before pa. Nag-sale to 1+1. Alex is already home. Sakto. Hi, my love. Ginugrow to ni Omoni sa bahay lang. This is our dinner. Kain tayo. Let's eat, Inapa. Konti lang. Uy, ang sarap ah. Oh! Busog daw si Ijun. Nagmerienda kasi siya kanina pancake at saka nagluto ng ramyeon. Amo ko? Tango ko. Para sa maya daw kakain. Tang. Kain tayo to netizens. Namihina yung kamay ko to netizens. Nag-scrub kasi ako ng floor sa kusina. May mga talsik kasi ng mantika na hindi ko talaga napupunasan ng maayos kahit nagmamap ako ng floor. Lalo na yung mga gilid-gilid. So, kanina, yun yung ginawa ko. Namihina yung kamay ko ngayon. Tapos, kala nyo tapos na yung ginawa ko, no? No. Aside sa pag-scrub ng floor, naglinis din ako ng ref. Okay. Mega shout out sa aking Sisi Keng Victa, kay Camille and Clarky Esihan, kay Donato Santiago. Mega shoutout din kay Laura Alvarez, sa aking inaanak na si Ira May Villafuerte Garcia, and kay Elaine Valmeo. Fighting Elaine! Kayang-kaya mo lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ka nag-iisa. Nandito si ate and ang ibang netizens para sa'yo. Pray ka kay God. Hello, Karen Sarmiento, Lay Gestoso, kay Renny Boy Molina, and lastly, mega shout out, Princess Camille Panopio. Kain tayo ng ice cream. Heaven. Thank you so much to netizens sa lahat ng nag-comment and tumulong sa akin para makahanap ng hotel sa pagpunta namin sa Japan and nag-share ng mga must visit na places. Big help talaga. Thank you so much once again. 잘 먹었습니다. Okay, take a rest.
Alam nyo, ngayon, ayoko maghugas ng pinggan. Pagod talaga yung kamay ko. Wala naman si Ina, nasa academy. Alam nyo, ang totoo, dito kasi sa Korea, ang mga lalaki hindi talaga naghuhugas ng pinggan. Kaya si Alex, sabi niya, okay lang na paglinisan ng bahay si Ijun, yung ibang trabaho, turuan maglaba, ganyan. Tuturuan. Pero, ayaw yung pinaghuhugas ng pinggan si Ijun. Very traditional kasi, and alam niyo yung old style, si Abojing. So, yun yung kinalakihan ni Alex and ng sister-in-law ko. Share ko lang sa inyo. Kwento to ni Omoni. Yung na-experience niya sa mother-in-law niya. Kasi si Aboji ang panganay sa family. Tapos, may isang brother si Aboji and 4 sisters. Pero ngayon, 3 sisters na lang kasi namatay na yung isang kapatid ni Aboji. So, that time, yung mga siblings ni Aboji maliliit pa. So, nung nagpakasal sila ni Aboji from mother-in-law to Aboji's siblings. Tapos, that time, buhay pa yung lola ni Aboji. So, ang daming inaasikaso ni Omoni. Tapos, dati, ang bahay is hiwalay yung kusina, hiwalay yung CR. Ganon, yung lumang bahay talaga. Korean style. So, sabi ni Omoni, hirap na hirap daw siya, tsaka pagod na pagod siya. Kasi, ang style daw ng mother-in-law niya, yung nanay ni Aboji, ipaghahanda mo siya kapag dumating na siya. So, si Omoni, ipaghahanda yung mga kapatid ni Aboji, si Aboji, yung lahat ng pamilya, hindi sabay-sabay. So, sabi niya, imaginein mo yan. Magluluto ako sa labas, tapos yung mga niluto ko, ipapasok ko sa loob ng bahay. Aasikasuhin ko, ako maghuhugas ng ginamit lahat-lahat. Kasi that time, maliliit pa yung mga kapatid ni Aboji mo. Tapos, hirap na hirap ako nung nabuntis ako. Tapos, winter. Kaya, hinang-hina na ako. Wait, kakain lang ako, baka matunaw yung ice cream. Tapos, that time, si Aboji kasi nag-work. So, naiiwan siya sa bahay mag-isa. Lahat daw siya gumagawa. Parang naisip niya, nagkamali siya na nagpakasal siya. Ayun. Kasi daw, sobrang stricto ng lola at nanay ni Aboji. Yung typical na Korean mother-in-law. Kaya, nung nanganak siya kay Alex, nakiusap siya kay Aboji na magstay muna siya sa bahay ng kapatid niya. Yung eldest sister ni Omoni sa Seoul. Doon daw siya nakapagpahinga. Tapos sinabi niya kay Aboji na gusto niya nang bumukod ng bahay. Alam niyo, in fairness naman kay Aboji, kumuha siya ng bahay para nakaseparate na sila. Sabi ni Omoni, kahit maliit yan, okay lang basta nakahiwalay. That's the reason why Omoni doesn't want us to live with them. Sabi niya, ayaw kitang ma-stress, mahirapan, and ayoko masira yung relasyon natin. Kaya, ever since, hindi kami tumira sa iisang bahay kasama yung mga biyanan ko. Ang daming stories ni Omoni na may mga times na naiiyak siya pag naaalala niya. Pag bumibisita kami sa farm, tapos nagkakwentuhan kami ni Omoni, alam nyo, sobrang saya ko na nagsishare sa akin ng naging buhay niya. Pag nagkwento si Omoni, alam nyo, tuloy-tuloy yan, as in. Ang daming emotions. Tatawa siya pag may masaya siyang memories na maaalala.
Tapos, pag sad naman, mangiyak-ngiyak siya. Pag meron siyang hindi nagustuhan sa kwento niya, ano yan, bigla siyang sisimangot. Tapos sasabihin niya, ay, miwa talaga yung tao na yan. Yung sasabihin niya, ay, I hate that person talaga. Mga ganun. Wala lang, naalala ko lang si Omani. Kayo, anong kwentong mother-in-law nyo? Okay ba yung relationship nyo sa mother-in-law nyo? Ako, from the start until now, okay kami ni Omani. Ang bait-bait ni Omani. Tsaka ni Abuji. Swerte ko talaga sa mga biyanan ko. Anyway, tapusin ko na yung vlog ko to, netizens. Sa susunod na yung mahabang vlog. Sobrang pagod talaga ako today. Thank you so much, netizens, sa pagsama sa akin ngayong araw na to. See you sa next vlog. Bye! Bye! Say bye! Bye-bye. Ay, oh, come on. Bye-bye. Kaya sa'yo.